Kumusta ho kayo mga kababayan? Jesus ko din mga kababayan. Binanatan ho ang mga taong o mga politiko, mga kababayan na ayaw ho sa ating Vice President Inday Sara mga kababayan. Binanatan ho ni Jesus Escudero yan. Kung bakit, panoorin ho natin ang video. Babalik ta rin ko. Meron din namang miyembro na ayaw kay Vice President Duterte. Pantay lang naman eh. Meron ding miyembro na gustong-gusto, gigil na gigil dito sa impeachment. Ngayon man o sa darating na Kongreso. Ayon mismo sa mga pahayag nila sa social media accounts nila. Pinili ng nagbalangkas ng saligang batas, na mga politiko, congressman sa Kamara, senador dito, ang magpapasya kaugnay ng impeachment. Bahagi yan ng kinikilala nilang magiging sitwasyon nung ginawa nila yan. Dahil nga, ito'y hindi namang kasong kriminal, kung saan ang dulo ay ikukulong ang nasasakdal. Ito'y desisyong politikal, kaugnay sa pagpapanagot kung mananatili ba o aalisin sa pwesto ang isang mataas na opisyal. Hindi involved dito ang kalayaan ng sinumang opisyal ng pamahalaan. Wala rin kapangyarihan ng impeachment court utusan ang nasasakdal na magbayad, magsole, o magbigay ng anumang halaga. Ang hangganan lamang ng kapangyarihan ng impeachment court, kaya nga siguro binigay sa mga politikal na mga individual, ay pagtatanggal o pag-alis sa pwesto ng ilang mga halal at appointed na opisyal sa konstitusyon ng matataas. Sir? Yung mamayang session po, yung mamayang session po, may pag-uusapan pa bang anything about impeachment? For example, yung expedited calendar ni Senator Tol kasi wala kahapon. Pinag-usapan na yung kahapon. Binanggit ko na rin kanina. Hindi niya na pinursige yon at isinantabi na yon. Dahil, ibabalik ko sa iyo, pipili daw kami ayon sa kanyang motion ng isa o dalawa lamang sa 7. May kapangyarihan ba kaming gawin yon? Nang hindi namin tinatanong yung prosecution? Wala. Sa palagay ko'y wala. Isang araw lang daw ang presentasyon ng ebidensya. Finish or not finish, pass your paper. May provision ba ang saligang batas na dapat madaliin ang presentasyon ng ebidensya? Finish or not finish nga? Wala rin naman. Pero kahapon isinangtabi na yun. Pero yung mga ganong uri ng kahilingan, malayang pwedeng gawin yun ng sino mang senator judge. Sa dulo, kung ipupursige niya at may nag-o-object, pagbobotohan palagi yun. SP, Hannah po from BNC. Right here, at the back. I'm right here. Ayun. Yeah. Sir, Nakatago ka naman. did you ever talk to PBBM about his interest in scrapping the impeachment trial? To whom? With PBBM, sir. No. Ang napanood ko lamang ay yung sinabi niya sa kanyang interview kahapon. Kaugnay sa gagalangin daw niya kung ano man ang desisyon ng Senado bilang impeachment court kaugnay sa issue. Yun yata ang tanong sa kanya kung tatawid ito sa 20th Congress o hindi. Sinabi ko na sa impeachment court at sa Senado ang aking pananaw kaugnay dyan. Yes, na yan and- ay tatawid. Yes, and you share the same sentiment na tatawid sa 20th Congress. Tama po, sir. Depends on how you put it. I share his or he shares mine. Okay. Kasi Sir, parang nauna yata ako nagsalita kaugnay niyan. okay. Sir, there's a political source that said you have a private conversation with PBBM saying he expressed his concerns about the political effects of the impeachment trial. Ang usapin namin ni PBBM kaugnay sa trabaho ko ay patungkol lamang sa mga hinahabol naming priority measures na binanggit ko nung nag-session uli kami nung June 2. At yun nga ay naging dahilan, di ba? Inamin ko naman yun, nag-usap, nagkita, at pinag-usapan yung mga panukalang batas para mahabol bago mag-adjourn ang session. Nandyan na rin naman tayo sa paksang yan. Sana isingit nyo na rin. Lahat yon na binanggit ko ay nahabol namin at ang iniintay na lamang namin ay ang mga sumusunod. Ang postponement ng barangay SK elections na nasa BICAM ngayon, yung nuclear bill na nasa BICAM din ngayon, yung judicial fiscal autonomy bill na nasa BICAM din ngayon at sana mahabol ang ratification mamaya, at panghuli, ang right of way
na nasa BICAM din ngayon. So would you say, sir, you're not receiving any guidance as to how the impeachment is being handled? Because, of course, from what we can recall, it was his son who first signed the impeachment complaint from the House to the Senate. Walang change of mind mula sa Malacanang tungkol dito? Hindi ko alam dahil hindi naman ako ang tagapagsalita ng Malacanang para alamin kung nagbago nga ba yun o hindi. So, to Ang napanood ko lamang ay yung sinabi ng Pangulo na hindi naman daw talaga siya sang-ayon sa impeachment. Sa interview niya ilang linggo ang nakakaraan. Kay Congressman Sandro, nag-uusap kami, nagte-text kami, pero tungkol din dun sa mga panukalang batas na hinahabol namin itong mga huling araw ng sesyon. Sir, papatanong, ano daw yung explanation ng boto niyo? Ba't bumoto kayo in favor dun sa motion to remand o to return? Pinapaliwanag ko na ilang ulit. Yung posisyon ko, hindi ba, nasa talumpati ko yun nung Lunes. Kaugnay ng matagal na pagkakaupo ng Kamara dito sa impeachment complaint, tinalakay ko na rin sa akin talumpati nung Lunes. Kung tatawid nga ba ito o hindi, at na hindi pwedeng i-bind ng 19th House ang 20th House, tulad ng hindi pwedeng i-bind ng 19th Senate ang 20th Senate. Kaya kinakailangan i-confirm, i-reaffirm ng Kamara at ng Senado ang lahat ng pinagpapasahan ngayon ng Kamara din at ng Senado. Nabanggit ko na lahat yan nung Lunes, nung nagtalumpati ako, nung pinagdebatihan ng ilang bagay kaugnay sa impeachment. Kaya minabuti kong hindi na ulitin pa muli yun dahil court of record ang impeachment court. Of record din, may journal ang Senate. Nakalagay din yun sa talaan. Sir, si Mac may tanong. Si Mac may tanong. Ayan, sir. Hindi ako nagtuturo kung sino. Sila yung nangagaw na mic sa'yo. Sir, clarification lang po. Sa pagbalik ng articles of impeachment sa House, yung jurisdiction nasaan na? Meron pa po bang jurisdiction ng impeachment court or bumalik sa kanila? Walang nagsabing na wala ng jurisdiction. Pakibasa po yung motion ni Alan. Pakibasa po yung, siguro hindi rin panawagan ko dun sa 5 kasamahan naming dakdak pa rin ang dakdak sa dismissal. Nakalagay doon, without dismissing, without terminating. So, the impeachment court retains its jurisdiction, to my mind. That's why we issued summons. How can we issue summons if we do not have jurisdiction? And remember, the order issuing summons came after the vote. I think this is quite clear, even to young lawyers or young law students. Mismo nagsabi na practically dismissed na yun. Ulitin ko, Hindi siya nang kada individual na miyembro, nakita nyo naman kahapon, kahit nakalagay, without dismissing, without terminating, yung mga bumoto laban doon, ang tingin pa rin, dismiss. So kung ang tingin naman sa kabila ay hindi, again, hindi makokontrol ng presiding officer yung pananaw ng bawat isa. Dahil each senator judge is free to discuss and talk about what they want to talk about. That is especially true when it come to trial. Malaya silang pwede magsalita, magtanong, magbigay ng manifestasyon, dagdag dun sa mga tanong at manifestasyon ng mga abogado ng magkabilang partido. Sir, Ano po? So, sir, SP, status po ng impeachment court now, yung status po niya, it's not on hold. It has been constituted and convened. Pero Now we are awaiting compliance from the parties on the part of Vice President Sara to submit her answer, on the part of the prosecutors to submit their reply if they should so decide, and to comply with the orders of the court regarding compliance with the 1-year ban and a resolution from the 20th Congress while we're awaiting the resumption of session in the 20th Congress. ano po pwedeng gawin SP ng impeachment court? Anong actions are the impeachment court allowed to take while waiting po bago Wala. meet yung conditions? Wala. Dahil kinokonsiderang prejudicial ito ayon sa diskusyon kahapon, yung order sa Kamara. Pangalawa, matatapos na nga. Uy, paulit-ulit na to. Matatapos na nga ang authority ng prosecutors, ng congressman. Hanggang June 30 na lang sila. So gustuhin man namin,
Wala kaming pwedeng gawin dahil walang representasyon ang prosecution. That will only come once Congress resumes session in the 20th Congress, maghalal sila ng prosecutor at sabihin nila na interesado pa kaming ipursige ang kasong ito. Bilang dagdag na impormasyon, hindi ito imbento o katang-isip dahil ginawa na ito ng Kamara at mga prosecutor nung panahon ni dating Pangulong Estrada. Dahil natanggal na siya dahil sa EDSA sa pamamagitan ng di umano constructive dismissal, kung naalala nyo, hindi na sila nagpakita sa Senado at ayaw na nila ipursige ang kaso. So siguro, parehong kongreso yun ha. So siguro naman, may basehan at karapatan ng Senado. Tanungin ang papasok na kongreso. Gusto pa ba nyo at interesado pa ba kayo? Dahil yung gumawa nito ay yung nagdaang kongreso. And again, the 19th House cannot bind the 20th House. Sir, 20th Congress ay resolution. Sorry. Yes, it can be by resolution or it can be by a manifestation or any pleading to be filed by the prosecutors in the impeachment court. Sir, si Ate Myla. Ate Myla. 29. Hindi ako may kasalanan yan. Ano? Sorry, last na po talaga. The earliest they can do that is July 29. Well, it depends how long it will take them to organize the House. That is beyond me. Ibig sabihin, di ba? July 28, morning session, election of Speaker, election of Senate President, informing the President that the House and the Senate is ready to receive him and listen to his State of the Nation address, which will be held at 3 or 4 p.m. It would depend. Hindi ba? So yung buong araw ng July 28, walang magaganap na trabaho doon. July 29, dahil may bago ng speaker, o parehong speaker, magsisimula na sila mag-organize ng mga committee. Kabilang na ron ang paghalal ng mga deputy speaker, majority floor leader, chairman ng mga komite, kabilang ang chairman ng Justice Committee. At sa parte ng Justice Committee, i-organize naman ngayon nila yung panel of prosecutors. Ang paghalal ng panel of prosecutors para sa akin ay hudyat o senyal na interesado pa rin sila na ipursige ang impeachment complaint na ito. So pwedeng yon ang isang paraan. Pangalawang paraan ay resolusyon na pirmado ng mga miyembro ng Kamara na higit sa 1/3 nito o mga prosecutors ay imamanifest sa Kamara at sa Senado bilang impeachment court na interesado pa talaga silang ipursige ito sa pamamagitan ng isang pleading. Myla again. Si Myla mo. Baka magtampo Hindi na. naman nasagot na rin naman. Hindi. Pero sir, Yes, ma'am. yun pa sir, ini-expect nyo sir na may bagong composition na ngayon 20th, meron kayong sinabing mga paraan kung pwedeng gawin. Pero do you expect na hindi siya magti-trigger ng another filing ng impeachment? Kasi syempre hingi nila na bagong composition kami, we want to also hear muna yung impeachment ulit. Do we expect na ganun-ganun lang Sino? kanilis? Na pipirma lang sila, House ba pinag-uusapan natin ng Senado? House, sir. Do you expect na ganun, sir, kabilis yung proseso? Walang Hindi hihingi ko alam. Hindi tulad nila. Ayaw kong pakialaman yung proseso nila bilang senador. Kaya tinatanong namin ito at may hinihiling kaming impormasyon ay dahil impeachment court na kami. Pero lahat ng ginawa nila noon, wala naman akong sinabi. So, kung paano nila gagawin, kailan nila gagawin, matapos makonvene ang 20th Congress, nasa sa kanila yan. Kaya din hindi ko maset yung susunod na trial date. Dahil, una, hindi pwedeng i-bind ka ng 19th Senate, ang 20th Senate, at hindi ko alam kung kailan sila magsasubmit ng compliance.